Amen. Great morning po sa ating lahat. And of course, sa ating Panginoon. Maaari po tayo tumayo para po sa panimula ng ating simba. And gusto ko lang po magbasa ng short Bible verse from Psalms 63 verse 1 to 4. Sabi nga dito, O God, you are my God, earnestly I seek you. My soul thirsts for you, my flesh faints for you, as in a dry and a weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. Yes, Lord. Let's pray. Yes, Lord. Salamat po kami sa araw na ito na binigay sa amin, Lord God. Sa bawat blessings and guidance and protection na binibigay mo sa amin, Lord God. Lord, you are our greatest love that we ever experienced, O Lord God. And we owe it all to you, Lord God. Lord, sa araw nito, Lord God, dinadalangin namin ang lahat ng manunugtog at kakanta, Lord God. Paggalin niyo po ang bawat kaba sa kanilang puso't isipan, Lord God, at naway mabigay po nilang ang best para sa inyo, Lord God. And also, naway marami po kaming matutunan ngayon sa tuturo ni Pastor, Lord God. Lord, we owe it all to you, O Lord God. Lord, we praise your name, O Lord God. We thank you for everything, for guiding our family, O Lord God, for giving us good health, O Lord God, for the blessing na natatanggap namin sa araw-araw, Lord God. So, Lord God, the day is the day to serve you, O Lord God, and forever, O Lord God. We praise your name, in Jesus' name we pray. Amen. Basahin po natin ang Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Amen. Handa na ba ang ating mga puso para tumuloy sa ating Panginoon? Basahin mo muna Isaiah 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipat silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Pagpalain pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo ba'y handa na para lumipat at tulad ng agila para sa Panginoon? Di ba
Ikaw ang tunay na Diyos. Dahil Panginoon ka sa kataas-taasan, Diyos na naghahari sa atin. Takila ka sa lahat ng Diyos. Amen po. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ko sa Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, mong karamanan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, mong karamanan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
paningin sa mga bukiri. Kahit pumatay lahat ang mga tupad, mawala ang mga bata sa kulungan. Magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa aking papalakas, tulad ng sa tiyak ang aking mga hakbang. Pinalalayan niya ako sa mga pagbubukan. Ituro mo, Yahweh, layunin ng kautusan at iro susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. May pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Pagkat dito nakamtan ang ligaya ng inaasal. Itulot mong hangarin ko na sundin ang iyong utos. Higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong lingkod. Ang pangako sa lahat ng sa iyo ay natatakot. Iligtas mo ang lingkod mo sa sinumang mapaguyang. Sa mabuting tuntunin mo, humahanga ang tunay. Ang lahat ng tuntunin mo, panangat ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagkalari. Kung aming samang dalangin, may pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, at ating masabi. For our scripture reading po, kaya niyo po akong basahin ang unang Pedro, chapter 2, verses 1 to 5. Kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang puri, gaya ng sanggol. Kayo'y manabig sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya. Hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Verse 3, sapagkat sinabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, siya ang batang buhay, na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batang buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na spiritual na kalugod-lugod sa Kanya alang-alang tayo sa Kristo. Pagpalayo po tayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ganong marunong sa lahat. Sige po, pakibati po yung mga katabi. Kamusta niyo po? Tayo po ay nagpapatuloy sa ating temang The Church. And for the whole month po, last month, nakita po natin kung paano nag-start ang church, kung ano-ano po ang ginawa ng church, the early church, the first century church, at kung ano yung mga nangyari sa early church, na kung saan nag-reflect po tayo as a church today. And for these last 3 Sundays po, may natitira 3 Sundays na lamang po for our theme o temang The Church. Let's talk about, we will be talking about the growth of the church. Ang paglago o pag-grow ng church. Sa group chat po ng leaders, I think sinending yata ni Pastor sa GC natin sa church, may question po siya doon na paano nga ba malalaman na nag-grow ang church? Hindi ko pala kung may sumagot na sa inyo. Si CJ pa lang yata nakita kong sumagot doon. Pero sa group chat ng mga leaders po, marami pong mga sagot na binanggit o sinabi ng mga leaders doon. At hindi ko lang po sasabihin dahil baka gamitin ko yung pastor. So,
maraming sinagot ang mga leaders regarding dun sa question ni Pastor na nagpapakita po na marami tayong pananaw, marami tayong idea, at iba-ibang sagot natin regarding sa patungkol sa paglago ng church. Iba-iba po ang view natin dahil may mga sumagot regarding sa numbers ng church, may mga sumagot patungkol sa accomplishment ng church, may mga sumagot about maturity, may mga sumagot about relationship ng bawat isa. So iba-iba po ang sagot doon na ibinato sa GC ng mga leaders. Sa GC po natin yung HNMC, sagot po kayo doon. Again, iba-iba ang view dahil iba-iba ang pananaw regarding sa ano nga ba ang grow o patungkol nga ba saan ang growth o ang paglago ng isang church. And even theologians po, iba-iba rin po ang comments regarding the growth. Si John Calvin po, hindi ko po dyan nailagay, hindi ko na po pinilagay dahil si JJ po gumawa ng aking PowerPoint. Nagrepresenta naman po siya, kaya binigay ko po. Si John Calvin po, nagsabi po si John Calvin regarding sa growth in numbers. Ang commentary niya po is, the church increases not by the industry of men, but by the blessing of God. Ang tinutukoy po niya dito ay yung Acts chapter 2 kung saan sinabi po doon na nag-add si Lord sa kanila ng numbers daily. At ang comment dito ni John Calvin ay patungkol sa numbers na ang church ay nadadagdagan hindi dahil sa gawa ng tao, kundi dahil sa blessing ni Lord o dahil sa kamay ni Lord. Yun po ang komentary ni John Calvin regarding sa growth. Kay John Owen naman po, he comments naman po regarding sa spiritual growth. Sabi naman po niya, the growth of the church consists in the increase of holiness. Again, the growth of the church consists in the increase of holiness. Ang focus po niya ay spiritual growth. Ang comment niya regarding the church growth ay yung paglago ng church ay patungkol sa paglalim o paglaki ng holiness ng isang church. Ang focus po niya ay spiritual growth o holiness o patungkol sa kabanalan. Pagdating naman po kay Timothy Keller, na mga binabanggit ko po ay mga theologians. Kay Timothy Keller naman po, ito po ang comment naman po niya, komentary naman po niya regarding sa church growth ay both. Parehas sa numbers and sa spirituality. Sabi po ni Timothy Keller, the church must grow deeper and wider. The church must both grow deeper and wider. According sa kanya, ang church na po ay kailangan mag-grow deeper. Patungkol po ito sa growth in Christ o maturity in Christ. And grow wider, sabi ni Timothy Keller. Meaning po is growing in numbers. And today po, we will be focusing po hindi sa ano nga bang klaseng growth dapat sa loob ng church, kung growth in numbers pa o growth in spirituality. Ang pag-uusapan po natin today na patungkol sa growth ay paano nga ba nag-grow ang church. At ang topic po, ang title natin this morning ay, yan po tema natin for today, tema natin for the whole month, April and March to church. March and April pala, sorry. Ang title natin this morning ay A Growing Church. Nakikita po ba? A Growing Church. And again, ang pag-usapan natin today is paano nga po ba nag-grow ang church? Ang ating passage po na binasa kanina ay galing sa 1 Peter, kung saan ito po ang unang sulat ni Pedro para sa mga taga-Asia Minor. Buksan po natin ang ating Bible in 1 Peter chapter 1. Sabi po dyan ni Peter in verse 1,
1 Peter chapter 1, simula verse 1, sabi po ni Pedro, verse 1, mula kay Pedro. Again, 1 Peter chapter 1, simula verse 1. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at linisin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa ang kagandahang loob at kapayapaan. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Dito po makikita natin na itong sulat ni Pedro ay address po sa ilang church is 5 churches sa lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Ito po ay address sa mga churches sa Asia Minor. O sa panahon natin ngayon, ang bansang ito ay Turkey. Ngayon po, before nakapanood ako ng lumapagtawag pagka telenovela sa Turkey. Kasi pag Korean K-drama eh. Turkey drama. T-drama. Nakapanood ako ng palabas na galing sa Turkey. Ang salita po nila doon ay Arabic na kanilang salita. At yung expression nila, siguro di natin i-assume na siguro majority dito ay, kasi di ko na-search naman din. Siguro before na majority na nila ngayon ng religion nila ay maaaring Islam dahil Arabic na kanilang salita. Pero ngayon hindi ko na po alam dahil hindi ko naman po na-search. Pero ang expression nila na ang mga Kristiyano pag nag-express na kunyari ng mga nabibigla, especially sa Amerika, di ba? Lagi na sabi, Jesus Christ, mga gano'n. Sa kanila, ang expression nila, Allah. Mga gano'n sila, Allah. Kumbaga, minimension nila yung name ni Allah sa kanilang expression. Kaya may kita natin na itong Turkey ay maaari, hindi ko na po alam ngayon kung yun ang majority kasi alam ko sa Saudi Arabia ngayon parang open na sila. Dati kailangan may balbas pa ang lalaki sa Saudi Arabia ngayon, hindi na kailangan. Pero sa Turkey, di natin alam kung majority pa rin ng religion nila ngayon ay Arabic o Arabika, o Islam o Muslim. Pero yun yung expression nila ay doon sa napanood ko, ganun sila mag-express, ala. Pero before na mapunta sa Islam ang Turkey, sila po ay Christian country. Again, ito po ay isinulat ni Peter sa churches sa Turkey, na panahon ngayon na pangalan ay Turkey. At 5 churches ang sinulatan niya po dito, Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Ito po ay mga provinces sa Asia Minor. O sa panahon natin ngayon ay Turkey. At ang purpose po ng sulat ni Peter sa kanila ay palakasin ang kanilang pananampalataya because they were persecuted. Sila po ay inuusig. Nang malaman po ni Peter na sila po ay inuusig, na-experience sila ng persecution, dali-dali po silang sinulatan ni Pedro to encourage them na magpatuloy, to strengthen their faith, and to remind them about the salvation they have from the Lord Jesus Christ. And here in our text, ito po ay may connection doon po sa sinulat ni Peter sa chapter 1. May connection po ang ating topic for today doon sa salvation na ginagawin ni Peter sa chapter 1. Sa ating text in 1 Peter chapter 2, simula verses 1 to 5, he speaks about the growth ng mga Christians, pero connected po ito sa salvation. Look at verse 2. In verse 2, sabi po ni Peter, chapter 2, verse 2 po ng 1 Peter, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ang desire dito ni Peter for them is to grow. For them to grow, lumago.
And today, titignan po natin ito as a reference for a growing church. Paano nga po ba nag-grow ang church? Tatlong bagay po. First point, a growing church, point number 1, puts away sin. A growing church puts away sin. Ang lumalagong church po, o ang growing church, o isang puntos po, para ang church ay mag-grow, tinatalikuran ng kasalanan. Look at verse 1. Tingnan niyo po ang verse 1. Again, 1 Peter chapter 2, I mean. 1 Peter chapter 2, simula verse 1, sabi po dito, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang puri. Ang church po, thank you. Ang church na lalago po, o ang church na lumalago, ay ang church na lumalayo, umiiwas, tumitigil sa pagkakasala. Pero bago po tayo magpatuloy doon, bago natin naliman po itong point number 1 natin, tignan po muna natin bakit ba ito sinabi ni Peter. Bakit pagdating agad doon sa verse 1 ng chapter 2, bigla niya sinabi, kaya nga, may conclusion agad siya, kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, lahat ng pananaraya, pagkukunwari, pagkakaingit at paninirang puri. Balikan po natin ang chapter 1. Sa chapter 1 po, atras nyo lang po yung Bible nyo. Chapter 1, sa verses 3 to 5, binanggit po dyan ni Pablo, o ini-encourage niya ang mga churches na ito na magpasalamat kay Lord dahil sa kaligtasang natanggap nila from the Lord Jesus Christ. Yan po ang summary ng verses 3 to 5. Encouraging them na magpasalamat sa Lord because of the salvation they have received from the Lord Jesus Christ. Then he continues po from verses 6 to 9. Sabi po dito, in summary po ng verses 6 to 9, ito po ay binigyan ng paglalarawan ni Peter ang pagpapatibay ng pananampalataya nila. They will be experiencing suffering at hinalintulad po ito ni Peter ang kanilang suffering sa isang ginto. Kaya sila may suffering dahil nire-refine sila at ito po ay pagpapatibay ng pananampalataya. And the same way din sa atin po. Kaya tayo may suffering, pinadala tayo ni Lord sa mga trials, sa mga pagsubok ng buhay para ma-refine, tumibay ang ating pananampalataya. Katulad ng halimbawa ni Peter ay katulad ng ginto na idinadaan sa apoy para maging puro ang ginto. And he continues in verse 10 to 12 na may kita natin dito na pinagtitibay ni Peter yung sinabi niya sa verses 3 to 5 o verses 3 to 5 na ang kaligtasan na natanggap nila ay ipinahayag from the Old Testament, especially the prophets. Pinagtitibay ng Old Testament ang katotohanan patungkol sa kaligtasang ginawa ni Jesus for the church. Now, after po sabihin ni Peter itong verses 3 to 12, nagbigay po siya ng conclusion in verse 13. Tignan niyo po ang inyong mga Bible. In verse 13, ito po ang conclusion na ibinigay ni Peter patungkol sa kaligtasang ibinigay o pinahayag niya from verses 3 to 12. In conclusion, verse 13, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa mga dapat o para sa dapat ninyong gawin. At ano po yung dapat natin gawin? Mamaya may kita po natin sa verse 15. Pero tignan po muna natin again in verse 13, continue reading. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Look at verse 14. Bilang masunuring mga anak. Tignan niyo po si Peter. Binigyan niya agad ng label itong mga churches na ito. Bilang mga masunuring mga anak. Anong sinasabi ni Peter? Church,
mga churches sa Asia Minor, kayo'y mga masusunuring mga anak, kaya gawin nyo ito. Tayo ba ulit Mission Church ay masusunuring mga anak? Amen. Tanong niyo katabi mo, sunuring anak ka ba? Ano pong sagot? Again, in verse 14, sabi ni Peter, bilang masusunuring mga anak, huwag kayo, ito po yung dapat gawin natin na binabanggit sa verse 13. O gagawin nila na binanggit sa verse 13. Huwag kayong umayon sa masasamang pagdanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yun po yung unang conclusion na binigay ni Peter. Dahil niligtas kayo ng Diyos, niligtas kayo ni Jesus, first conclusion niya, huwag kayong umayon sa masasamang pagdanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. At ang pangalawang binanggit niya, verse 15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ito po ang conclusion na binigay ni Peter mula sa binanggit niya from verses 3 to 12. Pagtalikod sa kasalanan, pag-iwas sa kasalanan, sa mga masasamang pagdanasa, at pagpapakabanal. Yun po ang binanggit ni Peter. Let's read verse 17, same chapter po, chapter 1. Walang kinikilingan ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila, at dahil tinatawag niyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundo ito. Binigyan niya na naman niya ng mabigat na ground itong pagsunod kay Lord dahil tinatawag niyong Ama ang Diyos, mamuhay kayo na may takot sa Kanya. Alam ninyo kung ano ang pinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ng inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Tingnan niyo po, mas pinag-ibay ulit ni Peter. Sumunod kayo kay Lord dahil tinubos kayo hindi gamit ang pilak o ang ginto, tinubos kayo gamit ng dugo ni Kristo. Actually, sabi nga dito, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Sa English, ang sabi dyan, precious blood of Christ. Ito ang dahilan kung bakit dapat sumunod ng church. Bakit dapat tumalikod sa kasalanan? Dahil tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Binigyan tayo ng kaligtasan ni Lord, kaya dapat mamuhay tayo ng banal according sa sinasabi ni Peter dahil ang Diyos ay banal. Kaya dito po pagdating sa chapter 2, inulit po niya yung conclusion niya sa verse 1. Kaya nga, diba, conclusion po ulit, inulit niya lamang, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit at paninirang puri. Itong binanggit ni Peter sa first chapter at dito sa chapter 2 ay magkadugtong lamang. Ang nais ni Peter for the church, for them, ay mamuhay ng banal dahil niligtas sila ni Lord. At paano po mamumuhay ng banal ng church? Sa pagtalikod sa kasalanan. Yung mga binanggit dyan, talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang puri. Yung paninirang puri, mga kapatid po yan ng Marites. Kaya dapat talikuran daw, sabi ni Peter, ang mga bagay na ito.
So ano po dapat ang ginagawa ng church? Nilalabanan ng kasalanan. Tinatalikuran ng kasalanan. Umiiwas dito. Of course, we are not yet perfect. Anytime makakagawa tayo at makakagawa ng kasalanan, na narito pa rin po tayo sa sinful nature na ito na anytime pwede matukso, pwede magkasala. But the thing is, dapat ang desire ng church o dinidesire ng church ay kabanalan ng Diyos. Yes, anytime pwede tayo magkasala, pero dapat higit mas malaki ang desire natin sa kabanalan ng Lord. Higit malaki ang desire natin na talikuran ng kasalanan. Kaya nga pagdating sabi ni Pablo sa Galatians chapter 5, hindi pwede magsama ang laman at spirito dahil naglalaban itong dalawang ito. Yes, we have the Holy Spirit, nasa atin ang Spirito ng Diyos. Binorn again tayo ng Lord, bagong nilalang tayo, pero narito pa rin tayo sa sinful nature na ito. At ang sinful nature na ito, ang flesh natin at ang spirit ay patuloy na maglalaban. Kaya ang tanong, sino ang nagtatagumpay sa atin? Ang spirit ba o ang flesh? Sa bawat battle na meron tayo araw-araw. Kaya pagdating sa Ephesians, sabi ni Pablo, di ba, ang battle natin is not about flesh and blood, but against the spirit and power of, basta yun, alam ko na yan. Kumbaga, ang battle natin ay spiritual battle. Kaya question, ano ang nanalaig sa atin? Ano ang battle na nananalo? Is it the spirit or the flesh? At ito po dapat ang ginagawa ng church. Tinanais, dinidesire ang kabanalan ng Diyos at kinamumuhian, tinatalikuran ng kasalanan. Bakit? Anong dahilan? Dahil tinubos na ang ating mga kasalanan. Binayaran na ni Lord ang ating mga kasalanan. Naligtas na tayo. Na-born again na tayo dahil sa Holy Spirit. May bagong pagkakakilala na tayo because of Jesus Christ. Kaya sabi ni Paul, di ba? If anyone is in Christ, he is a new creation. And as a church, paano po mag-grow ang church? Mag-start po mag-grow ang church by removing sin. Hindi dapat inaalagaan ng kasalanan o hindi inaalagaan ng church ang kasalanan. Tinatalikuran dapat ng church ang kasamaan, lahat ng magdaraya, pagpapaluwalay, pagkaingit, paninirang puri, etc. A growing church is a repenting church. Ang church po na lumalago ay ang church na patuloy na nagre-repent at nagre-repent. Dinidil ang kasalanan. Tinutulungan ng kapatid kapag nagkakasala. Ipinapanalangin ang bawat isa para malayo sa tukso o malayo sa kasamaan. Nagpapaalalahanan ng bawat isa to be grounded sa kabanalan at kalooban ng Diyos. Remember si Achan? Basahin nyo na lamang po in Joshua chapter 7. Sulat nyo na lamang po dyan, Joshua chapter 7. Pero ano po ba nangyari kay Achan? Pinagbawalan sila ni Lord na kumuha ng mga bagay na galing sa Kanaan. Pero nung ginawa ni Achan, siya nagtago ng mga kakaunting kayamanan, ilagay sa kanyang tent. Dahil po doon ay nagkasala siya, sumuway siya kay Lord. At ano pong nangyari sa Israel? Si Achan lang ang gumawa ng kasalanan, pero ano nangyari sa Israel? Nung sila po ay nakikipaglaban sa bayan ng Ai, sila po ay natalo. Medyo confident pa nga sila, sabi nila kay Joshua, padala mo lang kami ng konti, kaya na namin ito. Pero ano nangyari sa kanila? Sila po, binanggit po doon, I think 300 sa kanila namatay at sila ay nagtakbuhan. Sila ay napaalis sa mga kanat ng mga Kananeo. Sila ay napatakbo. At anong ginawa ni Joshua? Minalak niya kanyang gamit. Bakit? Nilakala niya, sasamahan sila ni Lord, magtatagumpay sila. Pero di niya alam, pero isa sa kanila nagkasala.
Si Achan po ay ordinaryong membro lamang o ordinaryong parte ng pamilya lamang ng Israel. Hindi sundalo, hindi lubita, pero nung siya'y nagkasala kay Lord, buong Israel ang nadamay, naapektuhan. Natalo sila sa labanan. Kaya ano pong ginawa ni Lord, pinarusahan si Achan. At hindi lamang si Achan, kundi pati yung kanyang pamilya. Pinarusahan. Ano pong makikita natin dito? Again, si Achan, ordinaryong miyembro lamang, ordinaryong parte lamang ng Israel. Hindi sundalo, hindi bibita, hindi pare. Pero nung siya'y nagkasala, buong bayan ng Israel ang naapektuhan. Nung nagpahataw si Lord ng parusa, hindi lamang si Achan ang pinurusahan, kundi maging ang kanyang pamilya. Ano makikita natin dito? Kahit isa lang ang magkasala po sa atin, buong church ang affected. Bakit po? Because we are in one body. The body of Christ. Kaya po kapag kaisa po ay sa atin ay magkasala, lahat po tayo ay apektado. Lahat po tayo ay apektado sa pagkakasala ng isa. Dahil iisang church tayo. Ganito po ang ginagawa ng kasalanan. Hindi lang po na isa lang ang magkasala, isa lang ang madadama. Hindi po lahat tayo maapektuhan. At ito po magiging rason o magiging dahilan kung bakit magiging stagnant ang church. Because of sin. Hindi lalago, hindi mag-move forward, hindi mag-grow ang church dahil na-trap na ito o na-stagnant na ito dahil sa kasalanan. And again, kahit isa lang ang magkasala, every one of us ay affected dahil we are one body, one church. Kaya po kapag nais natin mag-grow tayo as a church, talikuran natin ang kasalanan. We have to live holy dahil ang Diyos natin ay banal. Kaya sabi mo po sa kapatid, sa katabi mo, be holy, kapatid. Again, for a church to grow, the church must put away sin. Talikuran ang kasalanan. Point number 2 po, a growing church pursues the word of God. Ang lumalagong church po, ninanais, dinedesire ang salita ng Diyos. Look at verse 2 and 3. In verse 2 and 3, sabi po dito ni Peter, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ang growing church po, o ang church ay para lumago, kailangan po niyang manabik sa salita ng Diyos. O ang salita ng Diyos, Word of God, na magiging rason for the growth o para ang church ay mag-grow. Sa NIV po, ang ginamit na word po dito, doon sa word na manabik ay crave. Crave po ang ginamit sa NIV. Sa ESV, ang ginamit longing or long. Dito po sa NIV, crave. Nagkikrave. Craving of something, di ba? Kapag ka nagkikrave ang isang tao, pag nagkikrave ka, kung gusto mong kainin, yung kung ano yung pinagkikrave mo. Dahil kapag ka hindi yung cravings mo yung kinain mo, hindi ka mabubusog. Gutom ka pa din. At dito po, ito yung ginamit na word sa NIV. Crave. Nagkikrave sa spiritual milk na binabanggit ni Peter.
Dito may kita po natin na dapat ng isang church o tayo po ay dapat nag-crave sa spiritual milk na binabanggit dito ni Peter. At ginamit po niyang example dito ay mga sanggol, mga babies. Katulad ng isang sanggol o newborn baby, hindi ito mabubuhay, hindi ito lalaki kapag wala yung gatas ng kanyang ina. O sa iba, baby pa lang, hindi na breastfeed ang ginagamit, minsan na. Yung, po. Sabi ito yung tinitimpla. Formula yun. Pero may kita natin dito, sa isang newborn baby, hindi siya mag-grow, hindi siya mabubuhay without yung gatas ng nanay. Hindi siya lalaki, hindi siya mag-grow. At ganito yung example ni Peter, ang kung paano ba dapat tayo mag-crave sa salita ng Diyos. Na dapat para tayong mga babies na nag-aantay o naghahanap, nagde-desire, nag-crave sa spiritual milk for us to grow. Para tayo ay lumago. Ganito po dapat ang desire natin when it comes sa spiritual milk o sa salita ng Diyos. Bakit po? Bakit dapat mag-crave tayo sa Word of God? Bakit dapat tayo mag-crave sa salita ng Diyos? Tignan niyo po ulit ang grounds na ginamit ni Peter in verse 3. Verse 3, sabi po ni Peter, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Diyos o ng Panginoon. Na-experience na natin yung goodness ni Lord. Na-experience na natin yung biyaya ni Lord, yung kabutihan ni Lord. Even yung kaligtasan na ginawa niya sa ating mga buhay, sa atin as a church. Kaya anong dapat natin gawin? Balikan natin point number 1, kaya dapat pumalikot tayo sa pagkakasala according sa verse 1. At pagdating sa verse 2, desire natin ang kanyang mga salita. Dahil naranasan na natin ang kabutihan ni Lord sa buhay natin. Kaya dapat nagkikrave tayo sa salita ng Diyos. Dahil ito po yung panggagalingan ng spiritual strength natin, spiritual nourishment natin. Diba, pag may prayer meeting, lagi sinasabi, lagi yung prayer request, spiritual strength. Makakuha tayo ng spiritual strength if we are devoting sa salita ng Diyos. Dahil ito po ang pagkain natin spiritually sa araw-araw. Tingnan niyo po sabi ni Jesus nung siya po ay tinempt ni Satan. Sabi ni Satan, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Verse 4, sabi ni Jesus, in Matthew chapter 4, verse 4, Matthew chapter 4, verse 4, sabi po ni Jesus, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang spiritual food po natin ay salita ng Diyos. Ang Christian po ay hindi nabubuhay lamang sa physical na pagkain o hindi lamang sa physical na katawan natin ang binubuhay natin, na almusal natin ay chicken, tanghalian ay beef, may ganun ba? Nalala ko nung nagpo-food panda ako nung nakatambay ako sa district, yung kompleto ba yung district, may McDo pa, may Jollibee, merong taga Santa Catalina, Abida Santa Catalina na nasasabi namin customer na namin dahil umaga pa lang almusal po niya, ang order niya ay McDo, tanghalian niya ay Jollibee, at hapunan niya ay Bonchon. So, sa buong araw, yun po lagi ang order niya. At lahat po kami sa Food Panda ay lagi namin tatanggap ang kanyang order. Consistent po yun araw-araw, pero po lagi. Minsan nag-iikot-ikot, Jollibee yung almusal niya, Bonchon yung tanghalian niya, McDo yung hapunan niya, pero doon po umiikot lagi.
ko alam kung kamusta na yung kidney niya. Pero, yun po, kumbaga, may physical tayong binubuhay araw-araw, kumakain 3 times a day, minsan 5 times a day pa. Pero meron din po tayong dapat binubuhay spiritually. I mean, meron tayong binubuhay ang ating spirit. At paano mabubuhay ang ating spirit? Through the Word of God. Kaya po napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Manghina po tayo spiritually, diyan papasok si Satan kapag hindi tayo devoted na salita ng Lord. Kaya sabi nga ni Paul sa Ephesians chapter 6, di ba? Ang battle natin o paano natin lalabanan si Satan? Through the Word of God, through prayer. Diba yung kadasag na binanggit ka doon? Doon natin malalabanan si Satan. Through prayer, through devotion. Mapapalakas natin ang ating katawan o ating spiritual na buhay through the Word of God. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos araw-araw. Para makilala natin si Lord more and more, para mapaglabanan natin ang spiritual battles na meron tayo, pagtagumpay na bawat tukso na binibigay ni Satan, at magkaroon ng wisdom para mamuhay araw-araw. And when it comes sa church naman po, ito rin ang foundation ng church. Ito rin ang kailangan ng church para ang church ay lumago, mag-grow through the Word of God. Tingnan niyo po ang first century church, ang early church. Ito po ang pinaka-importanting bagay na hindi nila hindi nila kinakalimutan. Bumulol na ako. Pinaka-importanting bagay na hindi nila kinakalimutan, pinakamahalaga sa kanila. Look at Acts chapter 2 verse 42. In Acts chapter 2 verse 42, again, kasama na rito yung mga tao na convert from the preaching of Peter, yung mga binaptize nila, anong ginagawa nila, verse 42 ng Acts chapter 2, nabasa na natin ito ng ilang beses, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain at tinapay at manalangin. At pagdating sa chapter 4, I think, binanggit ulit ito na talagang nag-fellowship sila, nagsasama-sama sila para sa salita ng Diyos. Itong bagay na ito ang hindi nila kinakalimutan as a church, ang pakikinig sa turo ng mga apostol, ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang kauna-unahang church sa buong church history, pinapahalaga ng salita ng Diyos. They are devoted sa Word of God. Kaya po napakahalaga nito sa atin for our growth, ang salita ng Diyos. Nagsasama-sama sila para sa salita ng Diyos, pinapahalaga nila ang pangangaral ng salita ng Diyos, dahil ito po ang kailangan ng church para lumago, para mag-grow ang church. Grow in faith, grow in doctrine, grow in relationship to each other. Lahat ng yan makikita, mababasa, madedevote sa salita ng Diyos. Kaya po as a church, dapat nagugutom tayo spiritually, nagugutom tayo, nag-crave tayo sa Word of God. As a church, for us to grow as a church, pursuing the Word of God. Dahil kapag hindi tayo nag-grow sa church, hindi tayo nag-crave sa Word of God, hindi po tayo mag-grow as a church. Hindi tayo lalalim, hindi tayo walang panghugutan, walang paggagalingan yung pagpapalakasan natin. At minsan, kaya nadidivide din ang church kasi minsan hindi founded sa Word of God. Na dapat ang basihan natin ng ating brotherly love o sisterly love, ang basihan ng
ng unity natin ay salita ng Diyos. Pero hindi nangyayari dahil hindi naging grounded sa Word of God na dapat itong guide natin as a church. Kaya nga ito ang final authority ng church, Word of God. Naalala ko may napanood akong debate between one Catholic versus 6 Protestants yata yun. Sinasabi doon ng Catholic na hindi lang Bible ang final authority ng church. Nandun din ang magistrate, yung tinong na magistrate ay ang Pope. Equal daw ang Pope at ang Word of God. Ang basehan niya kasi dahil marami ang kumbaga hindi sa version na ginamit niya, hindi sufficient ang scripture dahil sa Protestant daw 66 lang ang Bible, sa Roman Catholic 72 o 73, sa Orthodox Church which is especially sa Ethiopia ay 81 ang scripture, ay 81 ang books. So yun yung basihan niya. Hindi sufficient ang Bible kasi 66 lang sa inyo, sa amin 73. Doon sa Orthodox Church, 81. Kaya equal daw ang Pope at ang Bible. Pero as a church, as the real body of Christ, ang final authority natin, ang authority natin ay ang Scripture, ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga nito for our church growth sa ating paglago. Kaya we have to pursue the Word of God. Kaya questions about this sa atin, do you desire the Word of God? Sinidesire ba natin ang pagbulay-bulayan, ang salita ng Diyos, pagbulay-bulayan as a church, ang salita ng Diyos, at per ministry, sa men's ministry, sa women's ministry, sa youth ministry, sa children ministry, sa worship ministry. Do we desire na mag-devote o mag-meditate ng Word of God? O plano lang tayo ng plano sa per ministry, puro labas, gala, etc. Pero wala yung Word of God. Magtatawag ng gawain tayo. Mamayang hapon. Anong gagawin? Laro lang, kainan, walang Word of God. Napakahalaga po ng Word of God. Ito po ang pinakamahalaga sa atin as a church for us to grow, para tayo magpalakasan salita ng Diyos. Dito po nagagaling yung wisdom natin para makapagpayo sa kapatid, makapagpalakas sa kapatid. And we have to devote sa Word of God. Dahil kung hindi tayo grounded ng salita ng Diyos, kung ano-ano lang sasabihin natin sa kapatid natin pag may problema. Masabi natin, okay lang yan, may nararamdaman mo eh. Di po gano'n. Dapat grounded sa salita ng Diyos ang ating pagpapalakasan. Last point po, masyado pinata ako mabilis. Point number 3, a growing church participates in the building. A growing church participates in the building. Ano po ibig sabihin nito? Look at verse 4 and verse 5. Sa verse 4 and verse 5, sabi po ni Peter, lumapit kayo sa Kanya. Again in our text, 1 Peter chapter 2, verse 4 and 5, lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinatakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo ng mga handog sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos sa mga handog na spiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Para po ang church ay mag-grow, dapat po ang mga members ay nagpa-participate for the growth of the church.
Dito po may binabanggit si Peter na spiritual temple or spiritual house sa ESV. Sa ESV, spiritual house, sa Tagalog, templong spiritual. At tayo po ay parte nitong spiritual house na tinutukoy ni Peter. Pero isa-isahin po muna natin. Sa verse 4, sabi po ni Peter, lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanya. Sino po ito ang living stone na binabanggit ni Peter? Walang iba kundi si Jesus. At sabi po ni Peter, lumapit kayo sa Kanya. Lumapit kayo sa living stone na ito. At ano pong ginagawa ng mga tao sa living stone na ito? Sa Panginoong Hesus? Sabi sa verse 4, lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na tinatakwil ng mga tao. Yes, tinatakwil ng mga tao itong living stone na ito. Ang Panginoong Hesus. Look at verse 6 and verse 7. Same chapter ko. 1 Peter chapter 2, verse 6 and 7. Sabi po ni Peter, verse 6, in verse 6, sapagkat sinasabi ng kasulatan, tignan ninyo, inilagay ko sa Zion ng isang batong panulukan. Sorry, ang bibigyan muna pala natin ng post dito ay ang mga taong lumalapit sa living stone. Sorry. Ang mga lumalapit kay Jesus, ano po ang sinabi ng scripture, verse 6, sapagkat sinabi ng kasulatan, tignan ninyo, inilagay ko sa Zion ng isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sinong sumampalataya sa Kanya. Verse 7, yung first part, kaya nga mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. For the church, for the people of God na sumasampalataya sa Panginoong Hesus, si Jesus po ang living stone natin. Kung saan ang spiritual church o ang spiritual house ay nakabuild. Si Jesus ang foundation ng living stone o ng spiritual house na ito, ng spiritual church na ito. And according to Paul, Jesus is the cornerstone. Kasi Jesus po ang foundation. At sabi ni Peter, he is quoting the scripture, again in verse 6, tignan ninyo, inilagay ko sa Zion ng isang batong panulukan, pinilit mahalaga, hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Hindi mapapahiya ang sino mang sumampalataya sa Panginoon Hesus. Kaya pagdating sa verse 7, sabi ni Peter, first part, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Mahalaga si Jesus sa atin because He is the foundation of our faith. At dito sa tinutukoy ni Peter na church o ng spiritual house, si Jesus ang foundation. He is the living stone. At dito po, yes, sabi ko kanina, may mga taong itinatakwil ang living stone na ito. Again, sabi ni Peter in verse 4, lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na tinatakwil ng mga tao. At ano po sabi ni Peter sa mga taong ito? In verse 7 and 8, same chapter po, chapter 2 ng 1 Peter, 7 and 8, kaya nga, verse 7, kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ano po yung natupad? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon, at verse 8, itong mga batong ito ang batong katitisuran sa mga tao, katitisuran ng mga tao, batong ikakadapa nila. Natitisod sila sapagkat hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Ganon ang nakatakda para sa kanila. People reject Christ dahil hindi sila nakinig o sumunod sa salita ng Diyos. At ito po yung mabigat dito.
Sabi ni Peter sa last part ng verse 8, ganun ang nakatakda para sa kanila. Ito yung destination nila. Ito yung way na gagawin nila. They will not listen to Christ, kaya di sila sasampalataya kay Kristo. They will not listen sa Word of God, kaya di sila sasampalataya kay Jesus. They will not listen to Christ or to His Word. At ang pinaka-worst na mangyayari sa kanila ay itapon sa impyerno. Kaya para sa mga naligtas, tinawag ng Diyos, we have to come to Christ. At si Jesus ang living stone natin. Siya ang batong buhay na dahilan kung bakit naging parte tayo ng living house na ito. The spiritual house na ito na sinasabi ni Peter. In verse 5, sabi ni Peter, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual. The spiritual house. Maging parte tayo ng spiritual house na ito na sinasabi ni Peter. At ano pong gagawin natin? Let's continue reading verse 5. Bilang mga paning itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na spiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Anong gagawin ng spiritual house na ito? Mag-aalay ng papuring spiritual sa Diyos. Naghahandog ng spiritual na pagsamba sa Diyos. Yung kalugod-lugod sa Diyos. At ano po yung papuring kalugod-lugod sa Diyos? Hindi po songs, hindi kung ano mang mga bagay na religious works na ginagawa. I mean, it's not about songs, it's not about part ng praise and worship, kundi ang worship na kalugod-lugod na tinutukoy dito ni Peter ay ang pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Ang buhay natin sa Diyos. Kaya sabi ni Paul in Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang kapag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang tunay na worship natin, it's not about dahil kumanta ka ng worship song. Kundi ang tunay na worship natin sa Lord, ang kalugod-lugod na worship sa Lord, ay ang pag-aalay ng ating buhay sa Kanya. Ito ang spiritual na handog natin sa Diyos sa kinalulugdan niya. Ang ating mga buhay. Kaya po as a church, dapat binibigay natin ang ating buhay as worship to God. Hindi lamang ito about worship na kantahan lang sa church. Naalala ko, may nabasa akong post na hindi ka nag-worship dahil hinawakan mo yung gitara. Hindi ka nag-ministry dahil hinawakan mo yung gitara. Nag-ministry ka dahil may kinausap ka o meron kang ka-fellowship. Nalimutan ko na kung yung post yun. Nasa meron yung, nabasa ko na, hindi ko lang na-screenshot, nalimutan ko. Pero sabi niya doon, yung ministry natin is not about, hindi lang about sa praise and worship, ay dahil tumutugtog ka sa church, nakaka-worship ka na, o nakaka-ministry ka na, hindi. Ang ministry mo ay yung relationship mo sa iba. And as our worship sa Lord, ang worship natin sa Lord ay ang ating mga buhay. Giving our lives to Christ, giving our time to Christ, sacrificing things to Christ, surrendering everything to Christ as a church. Now, ano po ibig sabihin ito sa point number 3? Participates in the building. Ang church po ay mag-grow kung tayo as a member is involving, which is part of our worship to God.
nag-i-involve sa church. Our church will grow if you and I are participating sa church. Okay, katulad nung nabasa kong post, ang ministry natin is not about kasi may gitara o may drums, nakatugtog ka, kundi ang ministry natin is our relationship sa bawat isa. And it is part of our worship to God. Involving sa church for our growth. Sa pamamagitan ng bawat activity, sa bawat ministry, sa bawat worship services, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating time at buhay sa Lord, lahat ng yan ay part ng worship natin. And if we are involving sa bawat isa sa atin for our church growth, we are worshiping God. Kaya nga ang question, are we participating for the growth of our church, for the growth ng bawat isa sa atin? Again, if we are participating, it is our spiritual worship to God. Dahil ginagamit natin ang ating buhay sa bawat isa sa atin. Our time, our effort, our talents, etc. Kaya ang question, again, are we participating for the growth of the church, for the growth ng bawat isa sa atin? I will end. Ang church po ay dapat nag-grow hindi lamang sa numbers, kundi sa spiritual growth. Kaya po sa church, we have to put away sin, talikuran ng pagkakasala, so we can grow continuously. We have to pursue God's Word. Dahil ito po ang dahilan kung bakit tayo lalago. And to participate in the building, involving sa paglago ng church. Kaya nga ang question as a church, or as part of the church, ginagawa ba natin ang mga bagay na ito? Umiiwas pa tayo sa pagkakasala, dinideserve ba natin ang Word of God, nakikibahagi ba tayo sa pag-grow, sa paglago ng bawat isa. At ito po yung question na pag nilay-nilayan natin as a church. Are we involving sa growth ng bawat isa, dinideserve ba natin ang Word of God, umiiwas ba tayo sa pagkakasala. God bless po sa lahat, tayo po'y manalangin. Holy Father, Lord, we praise Him, we thank you, Panginoon, pagkat kami po ay iyong niligtas, kami po ay iyong tinawag, Panginoon, binigyan ng kaligtasan through our Lord Jesus Christ, the living stone, the foundation of our faith. At sabi mo nga po, Lord, kung sino man sasampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi mapapahiya, O God. Kaya Lord, bilang mga tinawag mo, bilang tinawag mo maging part of church, bilang mga tinawag mo upang maging mga anak mo, bilang mga tinawag mo upang maging parte ng spiritual house na si Jesus ang foundation. Lord, help us, Lord, na tumalikod sa pagkakasala so we can live holy as a church, O God. And help us, Lord, na desire ang iyong mga salita to crave spiritual food, O God, gaya ng isang bata na nakikrave sa gatas for his or own growth, O God. Help us to grow, O God, spiritually through your word. At i-desire namin to hindi lang individually, kundi as a church, na itong maging pamantayan namin sa aming pag-move forward as a church, pamantayan namin as we remind each one of us, pamantayan namin in our love sa bawat isa, O God. Ito ang maging guide namin, Lord, as we fellowship, as we minister for your glory, O God. Kaya niyo pong i-desire namin ang iyong mga salita, O God. And help us, Lord, to participate, to involve, Panginoon, as a church, O God. Maging part kami ng paglago ng bawat isa, Panginoon. Dahil ito ang worship namin sa iyo, Panginoon. Giving our time, giving our lives sa bawat isa sa amin, O God. For the growth of each one of us, O God. Dahil kung wala ang bawat isa, Lord, as a church, Panginoon,
hindi kami mag-grow, O God. Kaya we need each one of us, Panginoon, to participate for our growth, O God, as our worship sa iyo, Panginoon. Kayo pong kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, at ayaw niyo po maranasan namin as a church ang paglago, Panginoon, ang pag-grow, Panginoon, ang paglalim sa aming pananampalataya, ang paglalim sa aming pagkakilala sa iyo, Lord. And even, Lord, sa pag-grow sa numbers, Panginoon, pagkat ikaw ang nagdadagdag, O God. We thank you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Yun po, tayo po ba'y napagpala sa salita ng ating Panginoon na narinig natin sa umagang ito? So yun nga, tunay po na hindi talaga si Lord nakatingin sa numbers kung ba't nagiging basihan kung talaga bang nag-grow yung isang local church. So it's really our relationship with God. It's really the relationship that we have sa atin po mga kapatiran. Tayo naman po'y dumako sa pagbibigay. Kaya yun po basahin ko ang salita ng ating Panginoon sa Luke 6:38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, tiklik at umaapaw. Ito ay ibibigay sa inyong kantungan, sapagkat sa panunukat na inyong sinusukat, ay iyon din ang isusukat sa inyo. Maaari na po tayo magbigay.